Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling. Kita naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba eh. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagkat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang kredibilidad, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Consult sa contractor. Nagiging mas madali ang pagkuha ng project dahil mas may tinatawag sila na padulas o ang perang kinukuha ng back mula sa contractor. Sa ganitong pamamaraan ay pinapadali din ng back ang pag-award at pag-ayos ng mga bidding requirements sa project. Ibig sabihin, kahit dapat wala silang pinapaboran ng mga bidders o contractors dahil may mga padulas, ay sila mismo ang tumutulong para mapabilis ang proseso. Kadalasan ay sila na ang nag-aayos at nagsasabit mismo ng bidding documents ng kumpanya upang mapabilis ang mga billing na naayon sa accomplishment ng project. Kung hindi ito gagawin, ay gigipitin nila ang mga contractor, pupunitan ng mga papel upang mahirapang ma-award ang project. Sa ngayon, patuloy pa din namin na inaayos ang mga listahan ng mga katransaksyon namin mula noong sumali kami sa bidding noong 2012. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni, okay lang po, Your Honor. Noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas, sa aming mga contractor po. Kung hindi kami susunod sa ganitong gawain, ay bibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng mutual termination at right-of-way problems. Minsan ay ginagamit nilang panakot ang blacklisting kung saan hindi na kami makakasali sa mga bidding sa loob ng isang taon. Kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila. Ilan sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay example lang po ito. Ay sa Quezon City, for example, si D. Eloida ay lagi akong tinatawagan pag lumalabang kami sa bidding na may taker sa mga projects nila. Kaya nakikisama na lang kami kasi pag hindi kami Teka muna, sabi mo example lang, hindi yan accurate? At totoo po ito. Ay, bakit example? Kasi po, ilan lang po ito sa mga babanggitin ko kasi masyado Sige. po mahaba. Nakikisama na lang kami kasi kapag hindi magagalit ang politiko na may hawak sa kanila at tatanggalin sila sa pwesto at ipapaba-blacklist daw kami sa pamamagitan ng 3-strike policy. Tinatanong ko kung sino politiko dyan, ngunit ayaw nila itong sabihin dahil sa kanilang posisyon bilang district engineer. Sila ang may control ayon sa kung sino ang congressman ng district na nakakasakop sa area ng projects na nilalabanan namin. Year 2022 onwards,
Ang kalakaran po dito tuwing sumasali sa bidding, hinaharang kami agad ni Lynn, negotiator sa bidding. Kapag matigas ang ulo naming nagdadrop pa rin kami sa aming bids, kahit anong subok naming ayaw buksan ang financial bid na aming isinumite. Kapag nanalo sa bidding, matatanggal si D.E. Loida. Siya po mismo ang tumatawag sa akin para magpa-disqualify na lang kasi kapag hindi, gagawin di umano ng paraan upang madali o sa 3-strike policy. Para maiwasan naming ma-blacklist at magalit sa akin ang politiko na may-ari ng mga projects, tinatanong ko sino ang mga politiko ng district ng mga congressman na nagpapabidding sa DPW's Quezon First Deo. DPW's Quezon City First Deo. Sa DPW's Quezon City Second Deo naman, ganun din ang bidding dito sa panahon ni D.E. de Buenadera, year 2022 onwards, na sinundan naman ni D.E. Protesta, wala din masyadong bidding. Kasi kapag sumasali kami, disqualified agad at papakiusapan ka ng negotiator na umatras kasi may taker na rin mga politiko dito. Kung kanino galing ang projects. Gaya ng Quezon City First Deo, 3-strike policy din ang panakot nila at magagalit daw di umano ang mga politiko sa DE kapag nanalo kami at tatanggalin sila sa pwesto. Ang congressman sa lugar na ito ay magagalit sa amin at papahirapan kami sa implementation ng proyekto kapag ito ay na-award sa amin. Kaya napipilitan kami minsan umatras dahil sa matinding pressure at pakiusap ng DE at negotiator. Minsan kapag hindi pa rin maayos mga taon na ng congressman ang tumatawag at kumakausap sa amin kapag ayaw pa rin naming umatras. Yun po. Anyway, pattern na establish mo yung pattern. Secretary Bonoan, Jose Cabral, nabanggit niya since 2012. Andyan na rin kayong dalawa since 2012. Hindi niyo na monitor yung structural systemic, structural. Yung Bulacan First District Engineering Office, tingin ko microcosm lang ito of what's happening in the entire country. Your Honor, this is very revealing that I am hearing now. By the way, Your Honor, I retired in the Department of Public Works and Highways in 2010. And then, 2010. okay, sorry. And I just came back in 2022, Your Honor. So this is very revealing, Your Honor. See, this is the loophole actually of manual bidding. I would not know whether, for this particular problem, I don't know. In my watch, Your Honor, I recall that I've been signing blacklisting of contractors because of 3-strike policy, because of these bidding procedures that has been narrated now, Your Honor. Sige. Last Siguro, point, ano? Yeah, And then after you, karapat na Senator siguro. Marcoleta. Mr. Chair, siguro bago tayo mag-move kay Senator Marcoleta, kanina, doon na sa Ghost Projects, no, inamin nyo naman kanina na meron. So, ibig sabihin nun, Engineer Bryce, Engineer JP, na dinoktor at pineke nyo ang mga dokumento para makasingil at para lang masabing may proyekto. On record lang. Di ba pag sinabing in-house na kayong gumawa, iniram nyo kay Ma'am Sally ng SIMS, kay Wawaw, mga lisensya, ibig sabihin hindi talaga ginawa. Papeles lang yun. Tulad ng pinakita ni Senator Lacson, no? Yung kakabid pa lang, kaka-notice to proceed, meron na kaagad, kakabid, may notice kaagad. So, ibig sabihin, papel lang yun. Tama? Your Honor, meron po kasing instance na nangyayari sa amin na may tinatawag po na contractor's own risk. So, lumalabas parang hindi pa po lumalabas yung niya, yung talagang notice to proceed niya, gumagawa na siya. Advance, ginagawa niya na. Parang ganun po, Your Honor. Parang alam niyang malaking kutob niyang makukuha niya dahil alam niyang paborito naman siya, ginagawa na kahit wala pang notice to proceed.
Yes po, yun po ang bigay sa amin, yun po ang instruction sa amin ni Boss Henry, Your Honor. Pwede pong maggumamit nung ganong Hindi, contractor's pero own yung, risk. yung ibang inamin nyo na mayroong ghost, ibig sabihin, yung mga project na ito, wala talagang delivery, walang ginawa. Papeles lang, papel lang ang tumakbo. Di ba? Tama po, Your Honor. So, ibig sabihin nun, dinoktor at pineke nyo lang yung mga dokumento. Nung project engineer po gumagawa po nun, Your Honor, kami po pumipirma. Pero ibig sabihin nga, dinoktor nyo, pineke nyo yung mga dokumento para mai-forward, para makasigil kayo, makuha nyo yung SO. Tama? Parang ganun po, Your Honor. So, Mr. Chair, hindi lang pala dapat, hindi lang ang lisensya nyo, hindi lang engineer. Kasi nagdodoktor kayo ng dokumento, fake dokumento, arkitekto pa kayo na modus. Na? 3 ang profession nyo. Yun na lang huli. Tapos, bago yung si D. Alcantara, tinanggi yung ghost projects. Pero, ngunit sabi niya, wala siyang problemang akuin niya yung ibang proyekto. Tama ba? Di ba yun yung sabi ni D. Alcantara? Hindi niya alam yung ghost projects. Akuin niya lahat. Kung umpisa pa lang dito, sa kanya na kagad eh. Sabi niya, siya may kasalanan, negligent siya. Yun nga po, Your Honor, na sinasabi namin nun na bakit inamin naman na lahat ng boss ko, bakit yun hindi pa niya inaamin? Yung ghost. Opo, Your Honor. So, minimaintain mo rin pa yun? Minimaintain mo pa rin na alam ni DEN, Opo, Your Honor. ni boss mo na alam yung ghost. Opo, Your Honor. Si JP Mendoza, sige lang, bago tayo magano. Meron kasi akong info na nagkausap kayo na sinabi mo raw sa inyong boss na oo, akuin namin talagang hindi niya alam. Totoo ba hindi? Hindi po, Your Honor. Kumbaga, nung time po na nagpa-meeting po siya, binabanggit nga po niya na akuin nga. Bali, sabi pa nga po, nung nakaraan pa rin kay Engineer Bryce, pumunta nga daw po kami dalawa kay Secretary Bonoan at doon nga daw po kami magsabi. Baka naman hindi kaya ginost nyo lang si Engineer Alcantara ng boss nyo, Engineer Hindi. JP, Hindi Engineer po, Your Honor. Bryce. Ghost project, baka ginost nyo lang hindi ba? Your Honor, hindi po talaga ako makakakilos at makakapag-desisyon ng hindi alam ng Lahat boss alam ko. niya. Opo, Pero Your kasi, Honor. Opo. base kanina sa testimonya ni JM Ramos, si engineer, doon sa nakita niya, talagang nagalit si engineer, si DE sa inyo. Kaya yun ang gusto natin malaman, kung sino talaga ang may kagagawan doon sa ghost. Yun nga po, Your Honor, ang pinagtataka ko rin kasi very timely kung kailan po siya lumipat kung kailan po siya na-promote at saka naman po nagka-problema tong ganito. Dati naman po, mula 2019, wala pong nagiging issue na ganyan. Yun lang po, Your Honor. That's all, Mr. Chair. Thank you. For the information about Senator Marcoleta, we have suspended the 5-minute rule as well as yung intervention na one follow-up question. So you're Mr. next. Chairman, You just- can take all the time that you need. Mr. Chairman, just an administrative matter before. Yes, Senator Pangilinan. Yes, considering that Undersecretary Bernardo had been mentioned earlier and that he had been invited to attend today and he is absent, he was subpoenaed today. For your information, he will attend on Thursday. Oh, so there is already information that he will. Yes. So no need to have him He show cause. submitted a draft affidavit and he promised to attend on Thursday because we will suspend today to resume on Thursday. So no need for show cause. No, because he committed to attend and he Okay, will also make his own revelations. Thank you for the clarification, Mr. Thank you. Chairman. Senator Marcoleta is recognized. Salamat, Mr. Chair. Hindi ko na po nakikita si Secretary Boying Remulla, Mr. Chair. Meron po bang naiwan na USEC man lang ng Department of Justice? Anybody from the DOJ? Wala si PG, Padulyon ngayon. Anyway, he will come back at 1:30 to 2, between 1:30 and 2 p.m., Your Honor. Kasi kaya importante po ang aking itatanong sana sapagkat kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun.
ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa pinipilit ko na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminis ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? For the record, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya Hindi po. pwedeng, wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone, especially in a hearing like this. Yung pinakamaingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba eh. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagkat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang kredibilidad, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isip-isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling. Balik po tayo dun sa sistema na gusto kong maging daan para maayos natin sa pamagitan po ng pagdinig na ito. Secretary Bunuan o kaya si Yusek Kati, kung sino man po ang pwedeng sumagot sa inyo. Natukoy na po natin kanina yung taba ng budget
na halos 1 trillion pesos ay talagang naidagdag sa budget na hindi naman kailangan. At ngayon po, ito yung ating pinagtatalunan. Sino po bang may kagagawan kung bakit lumubo ng ganito ng budget na hindi naman natin kailangan? Halimbawa po, yung mga party list, yung Sec Cati or Sec Bunuan, meron kayong Code 160. Magkano po ba yung binibigay nyo sa mga congressmen na party list? Magkano po ba yung nakatoka para sa kanila? Your Honor, I think we are locating 160 million per party list. 160 million, Your Honor. Sa party list po yun. Sa party list, Your Honor. Yung regular po na congressman. The regular congressman, the allocation is based on a formula that we have already agreed. Average po. Well, Kasi 300 something congressmen. Tama bang i-assume na mag-average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor. Sorry. Opo. On the average, Your Honor, maybe. Kaya nga po. So tingnan po nyo yung lopsided. Tingnan po nyo yung pagkakaya. Pag party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula pa po yun, 130. Totoo po yan. Kasi po matagal akong nag-party list eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula. Saan mo dadalhin yung 150 million buong Pilipinas? Kaya po, merong isang barangay, sasabihin ko sa kanila, pwede bang 500,000 na lang muna kayo? Kasi paghahatian po ninyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan, sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawang-kawawa po ang party list. Regular, 1 billion. Samantalang ang distrito po niya, lalong-lalo na po kung Batanes. Ilang tao lang ba ang Batanes? Yung Butante yata ron, 9,000 lang ang Butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ang constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Hindi ko malaman paano po rin yung ina-allocate. Yung allocation po ang problema rito. Yung pong code na 143, USEC, para saan po yun? Magkano po ang nakatoka ron? Pwede pong i-clarify, ano po yung 143? Yung pong mga insertions, magkano po yun? Kanina po, pinag-usapan natin. Sa Congress, magkano po yun? Sa House of Representatives. Yung House of Representatives, Your Honor, meron yung leadership fund din. Natapos na po tayo doon. Okay. Sama-sama na po doon. Nasa 450B na po yun. Pati yung allocable. Yes, Your Honor. Yeah. Yan po yung... Mr. Bryce Hernandez, para naman hindi naman ako masiro, gusto rin kitang tanungin. Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig na na-exasperate na sa'yo. Sinabi sa'yo, incredible ka talaga. Kasi hirap mo talagang paniwalaan. Pwede mo bang bigyan kami ng estimate sa flood control projects lang, 2023 to 2025, magkano yung value ng lahat ng flood control projects sa Bulacan? Sa distrito mo lang, yung first engineering district. Mabilis pong computation siguro. More or less po, kung 10 billion po yun, ang total na halaga lang po talaga nun is mga 3 billion lang po, Your Honor. Kasi yun lang po talaga yung ginagamit nating pang budget para sa construction po mismo. Sino po ang... Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Nabanggit ko na din po kanina, Your Honor. Wala kasi ako kanina. Pwede mo bang ulitin? Ang sinasabi kong involvement, yung katulad na binanggit mo sa dalawang kasama namin dito, humihingi rin ng porsyento. Opo, Your Honor. 25% po. Sino-sino sila? Si Kong Zaldi ko po. Hindi, sa Bulacan ang sinasabi ko. Nabanggit mo na si Saldi kanina.
Yung sa mismong First Engineering District ng Bulacan. Your Honor, ang kausap po, ang Congress po namin doon nung 2022-2025, si ano po, Kong Boy Cruz. Kaya nga, sila rin ba ay ganun din ang patakaran, kumukuha rin, kagaya na sinasabi mo sa dalawang kasama namin dito? May pag-uusap po sila ni Boss Henry. Alam mo rin yung pag-uusap eh, kasangkot ka rin eh. Magkano nga? 30. Hindi po, Your Honor. Ang Magkano? alam ko po, 15 to 20% lang po. Sino-sino sila? Yung congressman po na, nung panahon pa yun, no 2022, si Kong Diche Pancho po, tsaka si Kong Boy Cruz po. 23, 24, 25. Sino-sino sila? Yun po sila po, Your Honor. Sila po ang congressman dun sa panahon na yun, Your Honor. Sino-sino ba yung congressman ng First Engineering District? Hindi mo kilala? Yun nga po binanggit ko po, si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang Sila lang po ang congressman po namin. ng First Engineering District. Yes po, Your Honor. So sila, 15 to 20, paano yun? Opo, parang ganun po, nasa 15% po to 20%. Pero yung doon po pumapasok din yung nabanggit po ni Congressman Toby Chanco na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea, basta bumababa na lang po, doon po yung meron pong parking. So si Congressman Saldico, ilan naman ang sa kanya? Nasa 25% po, Your Honor. 25% ng how much? Kung magbaba po siya Kanina ng... sabi mo, 3 billion, di ba? Opo, kung magbaba po siya ng 1 billion, that's 250 million po, Your Honor. Sinabi mo na kanina, yung total sa First Engineering District, 2 billion pesos. 3 billion pesos, kamo. Example lang po yun, Your Honor, na yun lang po yung magagastos sa actual construction po, Your Honor. For example, na 10 billion po. Pero ang magagastos, Ang magagastos lang po talaga sa actual na pagpapagawa ng proyekto is kung 10 billion po yung budget, nasa 3 billion lang po. I think matitira 7 billion. Yun po doon po pumapasok yung mga iba-ibang gastos, Your Honor. Kasama na po yung proponent. Ilan nga yung gastos para sa proponent? Yun ang malaki. Opo, Your Honor. Ilan sa 7 billion ang para sa proponents? Yun po, 25 to 30% po. Magkano nga yun? 2.5 to 3 billion po, Your Honor. 2.5 to 3 billion? Yes po, Your Honor. Opo. Of 7 billion. Hindi po. To 25 to 30% of 7 billion. Kaya nga 3.5, 2.5 to 3.5. Your Honor, hindi po kasi, ano po, ang titingnan po kung magkano po yung ibinabang budget sa appropriation, for example po, 10 billion, kukunin po dun sa 10 billion yung 30% po. So, that's 3 billion po. Yun po yung proponent po. Sa buo. Opo, Your Honor. So yung proponents, 3 billion. Opo, in short, 30% po kung magkano po yung ibababa. Hindi tayo nagkakaintindihan. Gusto ko kasing makwenta ilan lahat ang napunta sa mga proponents na sinasabi mo. Sabi mo, merong congressman, tapos sinama mo si Saldico, tapos meron ka sinabi ritong dalawa sa amin. Ilan ba yon sa kwenta mo? Your Honor, ang congressman po na regular namin, iba po sa party list. Magkakaiba po sila, hindi po sila pare-parehas Kaya ng nga, gastos. ilagay mo na lang kamo. Sinabi mo nga 15 to 20% eh. O ilan sila? 3, 4, 5? Ilan ba? Bali, regular na congressman po namin 3. Tapos may mga iba, marami pong nagpapababa ng pondo sa amin, Your Honor. Iba-iba po.
Hindi lang po senador at party list. Kaya nga gusto ko lang bigyan mo kami ng idea magkano talaga between 2023 to 25, sinabi ko na sa iyo, ang napunta sa mga proponents lang para magkaroon kami ng idea kung magkano ang nawawala. Your Honor, wala po akong exact figure kasi kung magkano po ang napuntang bobang budget 2022 to 2025. Kaya po nagbibigay po ako ng example na kung ang bumaba po doon is 10 billion, 30% po approximately ang napupunta sa proponent po. Naiintindihan ko yun eh. Kaya nga, kwentahin natin magkano nga lahat ang napunta sa proponents using your own example. 3 billion po, Your Honor. Lahat na? Yes po. Lahat na? Approximately, Your Honor, ganun po. Paano natin ngayon kukwentahin yon? Kasi, alam mo, narinig ko si Chairman sa isang privilege speech niya, 2023 to 2025, yung pinanalo nyo sa nilustay yung pera sa casino, 2.1 billion yata. Okay? Si Boss Henry po. Hindi, bali sa privilege speech ni Chairman, Apo. 2.1 billion na yung inyong ipinatalo. Okay. Ngayon, sa proponent sabi mong ganyan, 3 billion. Apo, for example lang po yan. Saan yung 4 billion? Ha? Okay lang po ba ipaliwanag ko yung detailed na ano po? Eh kanina ay mong paliwanag ng detail, ngayon nagpapaliwanag ka ng detalye. Kinukwenta ko lang kasi. Apo. Kahit pa paano natin kwentahin, imposible. Pagkatapos sasabihin, ikaw ang most credible. Habang nagtitingin siya, Mr. Chair, punta ko sa DBM. Mr. DBM, puntahan natin yung unprogram na yun. Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWH ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for chargeable against the unprogrammed appropriations. Sino nagsasubmit? Ang agency, actually, sir, the agency ang nagre-request po. Sino nga ang agency? In this case, for flood control projects, then of course, the DPWH, Kaya Mr. nga, Chair. pero hindi naman, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagmamanage nun eh, di ba? Yes, sir. Oh. Sir, a special budget request, of course, is being submitted by DPWH, who is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. We have that request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating korekin eh. Hindi naman mag-a-appear sa budget nila. Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggap nyo? The nature, Pwede naman kasing wala na yung program eh. Yun ang ibig ko sabihin eh. yeah. The nature po kasi ng unprogrammed fund po is during the submission doon sa sa NEP, wala pa po talagang list of projects. Being the NEP, rather the unprogrammed appropriations, is Alam na a po standby namin fund. yun. Do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogram. Di ba? Yes, So ang tinatanong, pwede namang walang unprogram, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, hindi ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the, Hindi of nga, course, the NEP pabayaan is mo being na yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa iyo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi,
Siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang